Sino ka at bakit ka nasa loob ng tolda ko? Isang madaling araw, nagising siya sa isang campsite sa Canadian Rockies. Sumilip ang sikat ng araw sa loob ng tolda at pagmulat ng kanyang mga mata, halos lumayas ang kanyang kaluluwa sa takot. Sa tabi niya ay nakahiga ang isang hindi kilalang lalaking Pilipino, nakasuot ng salamin at mahimbing na natutulog. Sa tindi ng gulat, sumigaw siya at biglang sinuntok ang lalaki. Tumalsik ang salamin nito at nagising din itong sumisigaw. Ang mga tao sa mga kalapit na tolda ay nagsimulang magsilip. Ang kakatuwang aksidenteng ito ang naging mitya ng malaking pagbabago sa buhay ng isang batang Amerikanong babae. Paano nga ba ang isang babaeng nawalan ng mga magulang at tahanan ay nakatagpo ng isang lalaking Pilipino sa gitna ng kagubatan ng Canada hanggang sa mahanap niya ang inaasam na tahanan sa Maynila? Ngayon, sabay-sabay nating pakinggan ang kwentong ito na puno ng kalokohan pero puno rin ng init ng pagmamahal. Ako si Emily. Mula noong 10 taong gulang ako, kailangan ko ng mamuhay na parang matanda sa isang maliit na bayan sa Midwest ng Amerika. Kami lang ni Mama ang magkasama. Ang papa ko ay pumunta sa digmaan sa Iraq noong 6 na taong gulang pa lang ako at hindi na kailanman nakabalik. Isang sulat ng pagkamatay ang dumating sa aming pintuan at mula noon, gumuho ang aming mundo. Sa kabila ng mahinang pangangatawan, nagtatrabaho si Mama sa 2 o 3 trabaho pero sapat lang ang kinikita namin para mabuhay. Pagkatapos ng eskwela, agad akong tumatakbo sa kanto para maghugas ng plato sa isang coffee shop. At tuwing Sabado at Linggo, nagbubuhat ako ng mga paninda sa grocery para magkapera. Habang ang ibang bata ay naglalaro sa field, ako naman ay gumagawa ng assignment sa tabi ng cash register. Akala ko normal lang ito o marahil kinukumbinsi ko ang sarili ko na normal ito dahil kung hindi, baka hindi ko nakayanin. Nang mag-14 na ako, nagsimulang lumalim ang ubo ni Mama. Ang tunog ng kanyang pag-ubo gabi-gabi ay hindi nagpapatulog sa akin. Pinipilit ko siyang magpatingin sa doktor, pero lagi lang siyang umiiling at nagsasabing, "Wala lang ito, sipon lang." Alam kong nagsisinungaling siya. Ang gasto sa pagpapagamot sa Amerika ay halagang hindi namin kayang abutin. Wala kaming insurance. Ang isang pagbisita sa ospital ay katumbas na ng pagkain namin sa loob ng 1 buwan. Lumipas ang ilang taon, lalong namutla si Mama at kitang-kita ang pagbaba ng kanyang timbang. Pakiramdam ko ay wala akong silbi. Galit ako sa sarili ko dahil wala akong magawa. Gusto kong kumita ng mas maraming pera, pero limitadong-limitado ang trabahong kayang gawin ng isang teenager. Isang araw, biglang nagmungkahi si Mama na mag-camping kami. Sabi niya, gusto niyang pumunta sa isang maliit na lawa malapit sa border ng Canada. Nagtaka ako pero sumunod pa rin. Hindi ko alam na iyon na pala ang huling-hiling niya. Nagtayo kami ng tolda sa tabi ng lawa at nagpaningas ng apoy. Sa gitna ng liwanag ng apoy, unang beses kaming nag-usap ni Mama tungkol kay Papa. Sabi niya, hindi masamang tao si Papa. Mahal na mahal niya ako. Sadyang kinuha lang siya ng digmaan. Nang angatog ang boses ni Mama at may mga luha sa kanyang mga mata. Doon ko lang naintindihan kung gaano katinding sakit ang mag-isang dinala ni Mama sa loob ng maraming taon. Ang pait ng pagkawala ni Papa, ang bigat ng kahirapan, at ang hirap ng sakit. Siya lang ang mag-isang pumasan sa lahat ng iyon. Pagkalipas ng ilang araw, payapang ipinikit ni Mama ang kanyang mga mata sa loob ng maliit na tuldang iyon. Hindi sa ospital, kundi sa tabi ng lawa. Sa edad na 18, ganap na akong naging ulila. Wala nang nakakakilala sa akin sa mundong ito. Habang inaayos ko ang gamit ni Mama, nakahanap ako ng isang lumang sobre. Sa loob ay may ilang lukot na pera at isang maikling sulat. Para sa iyong kalayaan, ilang salita lang iyon, pero matagal akong umiyak. Naisip ko kung paano nagtipid si Mama. Hindi kumakain o bumibili ng damit, tiniis ang lahat ng sakit para lang maipon ang perang ito para sa akin. Nadurog ang puso ko. Ginamit ko ang perang iyon para bumili ng isang lumang camper van. Kahit luma na at maingay ang makina, basta tumatakbo ay ayos na. Ayaw ko nang manatili sa bayang iyon. Ang anino ni Mama ay kahit saan ang apron sa kusina, ang amoy sa sofa sa sala, ang halaman sa bintana. Bawat bagay ay nagpapaalala sa kanya. Nagsimula akong magmaneho pahilaga, walang destinasyon, gusto ko lang lumayo hanggat maaari. Mula sa gitna ng Amerika patungo sa Hilaga hanggang sa tumawid ako ng border ng Canada. Ang tanawin sa labas ay lalong nagiging marilag. Ang malalawak na kapatagan ay naging mga bundok. At hindi nagtagal, bumungad sa akin ang mga bundok na nababalot ng nyebe ang Canadian Rockies.
Sabi ng mga tao, sa harap ng dakilang kalikasan ay makakahanap ka ng kaaliwan. Pero para sa akin, kakaiba ito. Gaano man kaganda ang tanawin, hindi mapunan ang kawalan sa puso ko. Sa halip, lalo lang akong nalungkot. Sa lawak ng mundo, parang ako lang ang nag-iisa. Habang tumataas ang bundok at lumalawak ang langit, lalong nagmumukhang maliit ang pagkatao ko. Sa gabi, namamaluktot ako sa loob ng van, nangungulila kay mama. Ang boses niya, ang haplos niya, ang amoy ng luto niya, lahat iyon ay namimiss ko. Naaalala ko rin si Papa, isang taong hindi ko nakita pero hindi ko alam kung bakit ko rin sobrang namimiss. Sa litrato, nakangiti siya habang suot ang kanyang uniforme, mukhang bata pa. Hindi ko man lang alam ang tunog ng boses niya, kilala ko lang siya sa mga kwento ni Mama. Nagpatuloy ako sa pagpagalagala, walang layunin, lipat-lipat mula sa isang campsite patungo sa isa pa. Isang araw sa isang pagkakataon, takot akong makipagtitigan sa mga tao. Takot na baka may magtanong tungkol sa kwento ko, kaya sinasadya kong humanap ng mga liblib na lugar. Pagkalipas ng ilang linggo, nakarating ako sa Lake Louise campsite. Napakagandang lugar nito na may kulay esmeraldang tubig. Noong gabing iyon, sa unang pagkakataon ay uminom ako. Bumili ako ng 4 na lata ng beer sa tindahan ng campsite. Hindi naman talaga ako umiinom. Sabi ni Mama, masama iyon sa katawan. Pero iba ang gabing iyon. Hindi ako makatulog sa kaiisip kay Mama. Habang nakahiga sa tolda, paulit-ulit na bumabalik ang huling sandali niya, ang maputlang mukha, ang mabilis na paghinga, ang malamig na kamay na humahawak sa akin. Masyadong malinaw ang lahat. Hindi ko na kaya. Binuksan ko ang beer at ininom mapait, pero itinuloy ko pa rin. 1 lata, 2, 3, hanggang sa maubos ang 4. Mabilis na nahilo ang ulo ko at doon na ako nakatulog. Madaling araw na nang magising ako dahil naiihi. Masakit ang ulo ko pero pilit akong bumangon at lumabas. Noong pabalik na ako, doon na nagsimula ang problema. Ang lahat ng tolda ay magkakamukha. Maraming berdeng tolda sa campsite. Base sa malabong alaala, gumapang ako sa pinakamalapit na berdeng tolda. May sleeping bag at unan sa loob. Akala ko ito na iyon. Pumasok ako sa sleeping bag, napakainit, naramdaman ko bago muling nakatulog. Pag umaga, sumikat ang araw sa loob ng tolda. Dahan-dahan kong imulat ang aking mga mata, masakit ang ulo dahil sa hangover. Akmang babangon na ako nang makaramdam ng kakaiba. Ang sleeping bag ko ay dapat kulay ube, pero ang gamit ko ngayon ay kulay itim. Sandali, anong nangyayari? Dahan-dahan akong lumingon at doon nanigas ang buong katawan ko. May katabi akong isang lalaking hindi ko kilala, isang Pilipinong lalaki na may salamin. Halos sumigaw ako pero walang boses na lumabas. Sa sumunod na segundo, nagising din ang lalaki at napaupo. Nagkatinginan kami sa loob ng isang sandali at dahil sa reflex, sinuntok ko siya. Tumalsik ang salamin niya sa sahig. Manyak! Sigaw ko sabay takbo palabas ng tolda. Mabilis ang tibok ng puso ko. Lumingon ako sa paligid at nakita ko ang camper van ko, pero medyo malayo ito. Sandali, hindi ba nandoon dapat ang tolda ko? Dahan-dahan akong lumingon sa kabilang panig. Ang kulay ube kong tolda ay nandoon sa malayo. Diyos ko, nag-init ang mukha ko. Ako ang nagkamali ng tolda. Hindi lang basta nagkamali, nakitulog pa ako sa tolda ng ibang tao. Nakakatakot isipin. Sa loob ng tolda, ang lalaki ay may kinakapa sa sahig. Iyon ang salamin niyang nasira. Sa nangangatog na mga binti, lumapit ako muli sa tolda. Sorry, pasensya na talaga. Mukhang nagkamali ako ng tolda, panginginig ng boses ko. Ang lalaki, hawak ang sirang salamin, ay tumingin sa akin ng tulala. Dahil walang salamin, parang malabo ang tingin niya. May binulong siyang salitang Tagalog bago nag-English. Ayos lang, lahat naman nagkakamali. Pero paano itong salamin ko? Putol na ang frame. Lalo akong nagilty. Ako ang bahala. May optical shop siguro sa Banff, ihahatid kita. Nag-alangan ang lalaki pero sa huli ay tumango rin. Sige, salamat. Kung wala kasing salamin, hindi ako makakamaneho. Nagmadali akong bumalik sa tolda ko para mag-ayos. Pagtingin ko sa salamin, pulang-pula ang mukha ko. Hindi ko makakalimutan ang kahihiyang ito. Habang nagmamaneho ng camper van, ang lalaking iyon ay nasa loob din. Puno ng awkward na katahimikan. Nakatitig lang ako sa kalsada, paminsan-minsan ay sumusulyap sa kanya. Hawak niya ang sirang salamin habang nakatingin sa labas, mukhang pagod ang kanyang likuran. Ako na ang unang nagsalita. Anong pangalan mo? Lumingon ang lalaki. Gabriel Santos.
galing sa Pilipinas. Nagpakilala rin ako, Emily, mula sa Amerika. Tumango si Gabriel, sige, Miss Emily. Inabot kami ng 50 minuto papuntang bayan ng Banff. Maswerte kaming nakahanap agad ng optical shop. Noong magbabayad na, sabi ni Gabriel ay wag na dahil aksidente lang naman, pero nagpumilit ako dahil kasalanan ko at ako ang nakasira. Sa huli, pumayag din siya. Habang hinihintay ang paggawa ng salamin sa loob ng 1 oras, pumunta kami sa isang malapit na cafe. Mula sa bintana, makikita ang Rockies na nagniningning sa araw. Umorder kami ng tsaa. Uminom si Gabriel at nagsalita. Pagod na ako sa trabaho sa Pilipinas kaya nag-leave muna ako. Masyadong nakakapagod ang buhay sa Maynila. Araw-araw ay pare-pareho, maagang lalabas ng bahay, hating gabi na makakauwi. Pati Sabado at Linggo, trabaho pa rin ang nasa isip. Isang araw naisip ko, anong klaseng buhay ba ito? Kaya naisip kong lumayo. Tumango ako. Naiintindihan ko ang pakiramdam na gustong tumakas. Tumingin sa akin si Gabriel. Naglalakbay ka rin ba, Miss Emily? Nag-alangan ako kung sasabihin ang kwento ko, pero ang tingin ni Gabriel ay hindi mapang-usisa, kundi parang may pag-unawa. Dahan-dahan akong nagsalita. Patay na ang mga magulang ko, kaya naglalakbay ako ng mag-isa. Nanigas ang ekspresyon ni Gabriel. Sorry, hindi ko alam. Ayos lang, iling ko. Ayaw ko pang magdetalye dahil masakit pa. Hindi na siya nagtanong pa, uminom lang siya ng tsaa habang nakatingin sa labas. Ang katahimikang iyon ay nakaka-relax, mas mabuti pa kaysa sa mga salitang puno ng awa. Karaniwan kasi, ang mga tao ay nagpapakita ng lungkot o nagsasabi ng mga awkward na comfort, pero hindi si Gabriel. Nanatili lang siyang nakaupo sa tabi ko. Matagal kaming nag-usap. Ikinuwento ni Gabriel ang buhay sa Maynila, ang gubat ng mga gusali, ang pagod sa gitna ng maraming tao, at ang lungkot sa kabila ng ingay, hanggang sa nagdesisyon siyang iwan ang lahat. Ikinuwento ko naman ang buhay sa maliit na bayan sa Midwest, ang pagtatrabaho mula pagkabata, ang pag-aalaga kay mama, at ang pag-iwan sa lahat nang mawala siya. Nakakamangha na naintindihan namin ang lungkot ng isa't isa. Magkaiba ang pinanggalingan pero pareho ang puso. Pareho kaming mga taong tumakas mula sa kung saan dahil may nawala o may nasaktan. Nang kukunin na ang salamin, bigla akong nakaramdam ng lungkot na kailangang maghiwalay. Mukhang ganoon din ang naramdaman ni Gabriel. Nung tatayo na siya, nag-aalinlangan siya. Siya ang unang nagsalita. May pupuntahan ka ba pagkatapos nito? Umiling ako. Wala, palakad-lakad lang. Nag-isip si Gabriel. Kung ganoon, gusto mo bang sabay na tayong maglakbay? Malungkot din kasing mag-isa. Mas masaya siguro kung sabay nating lilibutin ang Rockies. Bumilis ang tibok ng puso ko. Sabay? Mas ligtas para sa 2 tao kaysa sa isa. At sa totoo lang, komportable akong kausap ka, Miss Emily. Matagal ko siyang tinitigan. Tapat ang kanyang mga mata, hindi dahil sa awa kundi dahil sa kagustuhang may kasama. Tumango ako, sige, sabay na tayo. Mula noon, nagpasya kaming magkasama. Noong mga unang araw, maingat pa kami sa isa't isa. Natutulog kami sa sariling tolda at nagsasama lang tuwing kakain. Napakamaalalahanin ni Gabriel. Nararamdaman niya kung kailan ko gustong mapag-isa at dahan-dahang lumalayo. Pero kapag mukhang malungkot ako, bigla siyang susulpot sa tabi ko para samahan ako. Ang balansing iyon ay napakaganda. Sa 2 araw, nagplano kaming umakyat ng bundok. Maganda ang forecast ng panahon, maaga kaming nag-impake. Maaliwalas ang langit. Pero nang nagsimula na kaming umakyat, biglang dumilim at bumuhos ang ulan. Noong una ay ambon lang pero mabilis itong naging malakas na bagyo. Tumakbo kami pababa, basang-basa ang damit at sapatos. Nakapasok kami sa isang maliit na lodge. Sa loob ng lobby, nagtitinginan kaming tumatawa dahil ang buhok namin ay nakadikit na sa mukha, mukhang nakakatawa talaga. Nilapitan kami ng staff at binigyan ng tuwalya, saka tinanong kung gusto naming gumamit ng sauna at hot spring facility para uminit ang katawan. Sabi ni Gabriel, total hindi na tayo makakaakyat, mag-init na lang muna tayo ng katawan. Sumang-ayon ako pero wala akong dalang swimsuit. Binigyan ako ng staff ng extra pero medyo maliit ang size. Sinubukan ko sa changing room, masikip pero wala nang ibang choice. Nag-robe ako at dahan-dahang pumasok sa sauna. Nandoon na si Gabriel. Paglubog sa mainit na tubig, unti-unting natunaw ang lamig ng katawan ko. Sa gitna ng usok, magkatabi kaming nakaupo. Naglabas si Gabriel ng 2 lata ng San Miguel beer na binili niya sa lobby at inabot ang isa sa akin. Ininom ko ito, ang lamig at pait ay kumalat sa bibig ko.
Habang umiinom, nagkuwentuhan kami tungkol sa buhay sa Pilipinas, sa Amerika at mga nakakatawang karanasan sa biyahe. Sabi ni Gabriel, napakaganda ng gabi sa Maynila, lalo na kapag umilaw na ang mga gusali sa Makati at ang mga tulay sa Pasig. Ikinuwento ko naman ang malalawak na taniman ng mais sa Midwest at ang pulang dapit hapon. Dahil ba sa init ng tubig at beer o dahil sa nakaka-relax na aura ni Gabriel? Bigla kong gustong sabihin ang mga mabibigat na kuwentong matagal ko nang itinago. Gabriel, sa totoo lang, kamamatay lang ng mga magulang ko. Ibinaba ni Gabriel ang beer at tumingin sa akin. Itinuloy ko, sumuko si mama sa paggamot dahil hindi namin kaya ang gastos. Mahal ang medical sa Amerika at wala kaming insurance. Sa huli, gusto niyang mag-camping, hindi ko alam na iyon na pala ang pamamaalam niya. Sa tabi ng lawa, doon niya ikinuwento si Papa. Namatay si Papa sa Iraq ni hindi ko maalala ang mukha niya. Nangangatog ang boses ko hanggang sa tuluyan na akong maiyak. Hindi ko na mapigilan. Naisip ko kung gaano kahirap para kay Mama na mag-isang palakihin ako. Ang lungkot niya, ang hirap ng kahirapan at sakit, sumasabog ang dibdib ko. Walang sinabi si Gabriel, nakinig lang siya. Walang mga salitang pang-aliw o tingin na puno ng awa, nandoon lang siya. Mas gusto ko iyon. Umiyak ako ng matagal. Ito ang unang pagkakataon na umiyak ako ng ganito simula nang mawala si Mama. Ang lahat ng emosyong kinimkim ko ay sumabog. Nang huminahon na ako, mahinang sinabi ni Gabriel, "Siguradong napakahirap niyon. Masyadong mabigat ang pinasan mo ng mag-isa." Ang mga salitang iyon ay muling nagpaiyak sa akin. Oo, masyadong mabigat. 17 pa lang ako pero lahat kailangang harapin mag-isa ang libing, ang pag-aayos ng bahay, ang lahat. Tanong ni Gabriel, "Kaya ka ba nagsimulang maglakbay?" Tumango ako. Gusto ko lang tumakas. Ang kawalan ni Mama ay masyadong masakit. Kahit saan, basta malayo. Sabi ni Gabriel, "Hindi iyan pagtakas, Emily. Sinisikap mong mabuhay at ang paggawa niyan ay sapat na para sabihing napakagaling mo." Tumingin ako sa kanya, tapat ang mga mata niya. Sa sandaling iyon, naramdaman kong may natunaw sa puso ko. Kinabukasan, naging maganda ang panahon. Sinubukan naming muli na umakyat, ang bagyo kahapon ay parang panaginip lang. Sa pag-akyat, laging sinusunod ni Gabriel ang bilis ko. Hindi ako masyadong malakas kaya mabilis akong hingalin, pero hindi siya nauuna. Laging nasa tabi ko lang at nagtatanong kung ayos lang ako. Sa kalagitnaan, kailangan kong maupo sa bato dahil nangangatog ang binti ko. Binigyan ako ni Gabriel ng tubig. Dahan-dahan lang, walang nagmamadali. Tumango ako at uminom, pero bigla na namang may luhang lumabas. Marahil dahil ang kabaitan ni Gabriel ay bago sa akin. Sa buong buhay ko, mag-isa lang akong lumalaban. Walang naghintay sa akin, laging kailangang magmadali para hindi mapag-iwanan sa eskwela, sa trabaho, sa buhay. Pero ngayon may nagsasabi sa akin na okay lang na magmabagal. Tinakpan ko ang mukha ko dahil nakakahiya, sino ba ang umiiyak habang umaakyat ng bundok. Pero hindi ko mapigilan. Naupo si Gabriel sa tabi ko at tahimik na hinawakan ang kamay ko. Napakainit. Hinigpitan ko ang hawak sa kamay niya. Matagal kaming ganoon. Hangin at huni lang ng ibon ang naririnig. Walang sinabi si Gabriel, binantayan lang niya ako. Pagkatapos umiyak, muli kaming naglakad, dahan-dahan, hakbang-hakbang. Lagi siyang nasa tabi ko, minsan ay hawak ang kamay ko. Ang lakas na iyon ang nagtulak sa akin. Nang marating namin ang tuktok, hingal na hingal ako pero sa sandaling makitang tanawin, nawala ang lahat ng pagod. Ang esmeraldang lawa ay nagniningning, ang mga bundok ay parang mga bantay sa paligid ko. Napakaganda, halos hindi makapaniwala. Hinawakan ni Gabriel ang kamay ko at hinawakan ko rin ang sa kanya. Hindi kailangan ng salita, ramdam namin ang isa't isa. Naisip ko, kung kasama ko ang taong ito, magiging maayos ang lahat. Nung gabing iyon sa campsite, matagal akong nakatayo sa harap ng tolda ko. Ayaw kong pumasok, natatakot akong mag-isa muli. Tumingin ako sa tolda ni Gabriel. Nag-alangan, bago dahan-dahang lumapit at binuksan ang zipper. Nagulat si Gabriel. Sa nangangatog na boses, sinabi ko, "Pwede bang dito muna ako ngayong gabi? Ayaw kong mag-isa." Nag-alangan si Gabriel pero tumango rin. "Pasok ka." Naupo ako sa tabi niya sa ibabaw ng sleeping bag habang nakatingin sa mga bituin. Nag-usap kami hanggang umaga, mga kwento nung bata pa, mga pangarap, mga kinatatakutan. Hinawakan niya ang kamay ko at hinigpitan ko rin ang hawak. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong ligtas ako, sigurado akong may magbabantay sa akin.
Isang linggo ang lumipas, seryosong nagtanong si Gabriel. Emily, gusto mo bang sumama sa akin sa Pilipinas? Kung babalik ka sa Amerika, mag-isa ka lang ulit. Nag-aalala ako sa iyo. Nagulat ako. Sa Pilipinas? Oo, kasama ko. Makikilala mo ang mga magulang ko, magsisimula tayong muli. Nag-isip ako ng matagal. Bagong bansa, bagong wika, nakakatakot ang lahat. Pero pagkakita sa tapat na mata ni Gabriel, nagkaroon ako ng lakas ng loob. Sige, sasama ako sa Pilipinas. Pagdating sa Pilipinas, lahat ay bago at nakakamangha ang matatayog na gusali, ang mga bundok na makikita sa malayo, ang matrapik na kalsada at ang mga napakainit na tao. Sinalubong kami sa Naiya Airport. Niyakap ako ng mahigpit ng nanay ni Gabriel. Napagod ka ba? Mula ngayon, anak na kita. Ang mga salitang iyon ay nagpaiyak sa akin. Nagsimula akong mag-aral ng Tagalog, pumasok sa language school at nakahanap ng mga bagong kaibigan. Masaya ang bawat araw. Laging nasa tabi ko si Gabriel. Tinuturuan ako kapag nahihirapan sa Tagalog at sinasamahan ako kapag nalulungkot. Isang araw, sumama ang pakiramdam ko. Sabi ng doktor sa ospital, "Congratulations, buntis ka." Masaya ako pero natatakot din. Naalala ko si Mama. Ang hirap niya sa pagpapalaki sa akin ng mag-isa, ang pagkakasakit niya. Magiging ganoon din ba ako? Iiwan din ba ako ni Gabriel? Isang gabi, hindi ako makatulog at umiyak. Hinawakan ni Gabriel ang kamay ko. Emily, tumingin ka sa akin. Hindi kita iiwan. Hindi ka rin ba aalis? Tanong ko. Ngumiti si Gabriel. Naglakbay na ako sa iba't ibang panig ng mundo at nakatagpo kita. Ngayon naman, ako ang magbabantay sa iyo. Hinding-hindi ako aalis. Ang mga salitang iyon ang nagpaiyak sa akin ng matagal sa pagkakataong ito, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa kapanatagan. Nagdesisyon kaming magpakasal, isang simple pero madamdaming kasalan. Sa basbas ng pamilya ni Gabriel, naging mag-asawa kami. Pagkalipas ng ilang buwan, isinilang ang aming gwapong anak. Habang karga ang maliit at malambot na sanggol, nangako ako sa sarili ko na hindi ko hahayaang mahirapan siya gaya ng naranasan ko. Bibigyan ko siya ng isang mainit na tahanan. Isang araw ng tagsibo, sa Baguio kami noon para magpalamig. Naglalakad kami sa gitna ng mga pine trees. Tulak ni Gabriel ang stroller habang nasa tabi niya ako. Tumingin ako sa langit at mahinang sinabi, "Mama, hindi na ako tumatakas. Dito na ang tahanan ko. Dito ang pamilya ko." Pag-uwi sa bahay, naupo kami sa hapagkainan, si Gabriel, ako at ang baby, sabay-sabay kaming tumatawa habang naghahapunan. Bagamat simple, ito ang pinakamainit na sandali. Sa wakas, nahanap ko na ang dako kung saan ako kabilang at ang pag-ibig na matagal ko nang hinahanap. Tinuruan ako ng nanay ni Gabriel na magluto ng adobo at sinigang. Pumupunta kami sa mga night market sa Quiapo o sa Binondo para kumain ng halo-halo at kwek-kwek. Lumalaki na ang baby namin at nagsisimula ng tumawag ng papa at mama. Isang Sabado sa Manila Bay, habang ang dapit hapon ay ginagawang kulay kahel ang langit, hinawakan ni Gabriel ang kamay ko at sinabi, "Salamat sa pagpunta mo rito sa Pilipinas." Umiling ako at ngumiti. Ako dapat ang magpasalamat. Salamat dahil sa tolda mo sa Canada, hindi mo ako pinalayas. Nagtawanan kaming dalawa. Ang kakatwang aksidenteng iyon ang nagpabago sa aming buhay. Ngayon, may tahanan na ako, may mga taong nagmamahal sa akin, at may anak na mahal ko. Ang sakit ng pagkawala ng aking mga magulang ay hindi mawawala, pero natuto akong magpatuloy bitbit ang sakit na iyon. Taon-taon, bumabalik kami sa Canada kasama ang aming anak. Pumupunta kami sa Lake Louise at ikinukuwento sa kanya kung paano nagtagpo ang papa at mama niya. Palaging tumatawa ang anak namin at sinasabing iyon ang pinakakakatwa pero pinakaromantikong kwento. Nakatayo sa lumang campsite, hawak ko ang kamay ni Gabriel, puno ng pasasalamat ang puso ko. Salamat sa gabing iyon na nalasing ako at naligaw ng tolda. Salamat sa tadhana na pinagtagpo kami. Salamat sa Pilipinas na naging pangalawa kong bayan. Mama, Papa, nakikita niyo ba? Nahanap ko na ang kaligayahan ko.